Hey mga ka-RBM welcome sa ating vlog, no? Meron tayong repair dito sa Imus, Cavite. So, isa pong Beko brand na top load. Ang problema po ay walang power, mga katarman. So, ituturo ko sa inyo kung paano po ang mag-check or mag-repair nitong washing machine. So, first step, bubuksan natin ang likod ng washing machine. Kailangan matanggal muna natin yung mga screw, and then ayan, so hanapin po natin yung board. So yung board niya ay nasa side, at i-check muna natin ang fuse, kung may fuse or mga connection ng bawat board or controller. Make sure nyo muna, mga kaperman, yung connection or yung terminal maka kinakalawang or nginat-ngat ng daga, possible ganon. So marami pong pinanggalingan ang no power. So pwedeng maputol ang main source ng washing machine dahil kinagat ng daga, or pwedeng kinalawang yung terminal. So kaya nagtuloy yung hindi nag-flow yung kuryente. At ito nga, mga ka-repairman, tinanggal natin yung fuse, ay chinek na naman natin, ay okay naman, mga ka-repairman. So pinalik na natin. Ayan, so check natin yung mga ibang terminal, may mga connection niya. So wala namang problema, wala namang basa. So pangalawang tingnan natin is yung board na mismo, yung pinaka niya, yan. So ito po yung motherboard ng washing machine. Tinatanggal lang natin yung mga pin niya, yung mga socket. Kaya para ma-check natin kung okay to. Yan. So ayan, so na-check na natin yung board na yon. I-skip ko na kasi nalobot ako yung that time na yan. So nagpa-deliver na ako ng circuit board, no? Motherboard. Kaya na-desisyon na natin na hindi na kaya i-repair yung motherboard, no, ng washing machine na ito kasi sira na yung IC. So yun ang problema ng motherboard na to. So yun, ang okay naman yung power niya. Yun lang, pagdating sa secondary papuntang IC, may supply naman yung IC na 5 volts, and then pag yung signal papuntang control, wala siyang signal. Ayan. Kaya at hindi rin umiinit yung IC, walang respond, wala malang heating reaction yung IC. Kaya sira talaga ang IC talaga. So wala naman problema yung supply niya. Meron 12 volts at 5 volts from power supply section. So testing natin, mga ka-repairman. Wala. Okay na. Palitin natin yan. Bali sira na tong Dumating. Ay, dumating na. Opo, ito po. Bali sira na po itong board. Sira yung IC. So wala nang remedyo. So, Pag sira na kasi yung IC, wala. wala nang remedyo niyan. Talagang palit na yung mismong board. Ayan. So meron namang fault tayo rito sa secondary at saka sa primary. Pagdating dito sa IC, walang out na signal papuntang Pala ang papuntang function. Kaya kasi hindi pinalitan. tumataas yung yung power. Opo.
So yun mga ka-repairman, ikakabit na natin itong bagong motherboard sa kanyang pinaglalagyan dito sa washing machine. At pagkatapos natin ilagay, tsaka natin i-testing, no, mga ka-repairman. So yun, maiba muna mga ka-repairman. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, TikTok account, Facebook page, please subscribe at pakisuporta po ang ating channel, no, mga ka-repairman, para marami din kayong malaman at yung hindi nyo pa alam, maaaring nasa akin yung ano, reason, sagot yun. Yan. So, ikikabit natin yung panel kasi pangalawang spec ko dyan yung control na yan. So, kaya siguro hindi na on dahil na siguro sa control. Pero chinek ko talaga, minake sure ko wala talaga. Walang respond, walang data na out na yung IC. Walang signal dun sa ano, command. Ni yung ano nga lang, heat na wala. Hindi man lang umiinit yung IC. Kaya, ayun, nagpag-desisyonan ko ng palitan. So, yun mga ka-repairman, gumana na. Ayan, so, i-start natin, gumana. At napakagaling. At naayos natin itong washing machine dito sa Imos, Cavite, no, mga ka-repairman. Kung taga dito lang kayo mga ka-repairman, PM nyo lang ako. At puntahan natin yan para maayos natin. So, yan mga ka-repairman, no? Start natin. Yan. So, yun mga ka-repairman, no? Kung